Bagamat nanatiling uncertain ang forecast ng binabantayan nating convergence, pero tropical cyclone strike probability, nakikitaan pa rin na 1 hanggang 2 ang maaaring mabuo na papasok ng FAR at kikilos pakanluran. Mangyayari ba ito? Alamin. Bagong tropical wave na mataan sa silangang bahagi ng Mindanao na magdudulot ng mga malawakang pag-ulan within 24 hours. Pero nalalabi ng bansa kabilang na ang Lolo Luzon, katamtaman ang panahon pero asahan ang mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan sa maghapon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, September 11, 2025. Ang oras nating boss may umaga, alas 10:23 na ng umaga. Nawala na po yung binabantayan natin na tropical wave sa silangang bahagi ng Luzon, pero asahan pa rin dahil sa epekto po ng Estelis, magkakaroon tayo na ulit ng parang dating gawi lamang na mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa mga afternoon rain showers dahil sa umiiral nga po na Estelis sa silangan. So alam na natin mangyari kapag yung Estelis sumasalubong sa medyo mababang temperatura sa kanluran, asahan na natin na dadaanan ng kalat-kalat na pag-ulan ang iba't ibang bahagi ng bansa. Makikita ninyo kahit sa satellite imagery, clusterized po ito o mga pulo-pulutong, yung mga biglang na lang magsusulpot na mga water vapor sa paligid. Then magdudulot po yan ng mga ilang, hindi naman tumatagal ng mahigit sa 1 oras, bubuhos lamang siya at minsanan lang ito magkakaroon ng biglang buhos at titigil din. So parang kagaya lang ng normally o normal na gawi kapag may Estelis po tayo. Parang kapag walang masyadong tag-ulan. So ganun lamang po mangyayari. So importante pa rin ang payong lalo na mga bandang hapon dahil sa mga afternoon rain showers. At mula sa ating Doppler radar imagery, makikita nga po na magkakaroon pa rin na accumulated water vapor sa may bandang silangan parte ng Luzon. Ayan. Malamang pati sa may bandang Bicol region. Double check na rin natin gamit ang Doppler radar imagery ng para makita natin kung ang bandang Bicol region inaabutan ng water vapor estimation. Well, mga mahihinang kalat-kalat lamang ng pag-ulan maging sa may bandang Southern Luzon. Yan. Hindi man masyado mataas ang sagap, pero mataas ang accumulation dito sa may bandang Quezon Province, sa may bandang Baler hanggang bandang Kasiguran Aurora, napapalapit yung water vapor dyan. So sa mga mangingisda natin dyan, asahan ang mga pagkulog at pagkilat at bigla ang buhos po ng ulan maging dyan sa may bandang Polillo Islands at ilang bahagi ng Camarines Norte at bandang Bicol region sa may bandang Catanduanes siguro or bandang Sorsogon area o Legazpi. So alala lamang, bagamat hindi naman matindi ang magiging pag-ulan, sulputan lamang ito na hindi tumatagal ng mahigit sa 1 oras. Ganun po ang mga magiging bugsuan ng ulan. Ang pag-ingatan na lamang ninyo yung lakas ng bugso ng hangin na mainit. Medyo warmer po yung hangin na yan dahil galing po yan sa easterly trade winds. At sa lightning detection system naman natin ay medyo kalat din ang mga pagkulog at pagkilat. Silipin natin yung kasalukuyang mga bilang ng mga pagkulog at pagkilat as of 10:26 AM. Hintayin natin yung 100 plus minutes kung maglo-load. Pero sa ngayon, habang hindi pa naglo-load, at least mga 54 lightning strikes ang naitala. Ayan, 67 lightning strikes. Nag-update na siya. So makikita natin ay mukhang wala namang latest na at least less than 20 minutes ago ang naitalang bagong lightning strike. So mga more than 20 to 40 minutes ago pa po yung mga huling mga pagkulog at pagkilat, lalo na dito sa may bandang Southern Luzon po at Calabarzon. Just in case po ay may mga aasahan pa rin tayo ng mga pagkulog at pagkilat dahil gaya ng ating sinasabi, as expected po ang mga isolated rain showers dahil sa mga umiiral na water vapor dala nga po ng Estelis. Sa thunderstorm advisory, care of Pag-asa, nakataas ngayon sa date of ng acting dashboard ang thunderstorm sa Visayas area. So mula Southern Leyte na yan, Eastern Visayas, kasama na ang bandang Cebu, yan, sa Cebu City, sa Samar, Bohol, yan, halos buong Visayas ang naka-forecast dito.
So 1 to 2 hours po yung persisting forecast nito. So alisto na lamang po at precautionally na lamang ang gagawin just in case of bigla ang sudden rainfall na may posibleng mga flash floods. Pag-ingatan na lamang mga folks. At sa mga pagkulog at pagkidlat naman sa Southern Luzon, expected sa may bandang Bicol region nga po most likely. So yun lang po ang pag-ingat natin, within 12 hours ang extended forecast ayon sa data feed ng forecast ni Pag-asa sa ating dashboard automatically. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mostly cloudy at cold humid pa naman ang umiiral sa amin sa Caloocan. So expected sa iba't ibang panig ng Metro Manila. At makikita sa ating Doppler, sa ating snapshots ng CCTV, makikita po ang medyo gloomy na panahon. Medyo maulap ang paligid at medyo hazy ang paligid namin. So expected ang mostly cloudy sa maghapon, pero expected din ang forecast ng maulan at overcast na base sa ating forecast on prediction in 3 days hanggang weekend, magiging maulan pa rin daw ang magiging weekend natin mula ngayong araw. So, expected at importante pa rin ang payong mga folks. So, lowest temperature ni Talanaki Weather Station kaninang 5:28 AM. Nakapagtala kami lowest of 24.8 degrees Celsius kaninang 5:28 AM. Kahapon, pinakamataas na naitala sa amin, 28.8 degrees Celsius ang highest air temperature na sa amin sa Caloocan. Kahapon ito ng hapon at 3:16 PM. So, mukhang mababa ang aming heat index. 34.8 degrees Celsius lamang. So, medyo cold of comfortable ang aming temperatura. Mukhang mataas ang aming air quality unhealthy po ngayon, hindi maganda ang aming air quality, 139, sobrang taas nito. So kung sa inyong lugar ay very hazy, asahan natin ang medyo unhealthy ang ating air quality. So magmask po sa mga sensitibong mga baga, lalo na yung mga madaling hikain dahil napaka-hazy po ang paligid natin. So mukhang nagkakaroon ng thermal inversion. Madalas yan kapag may stellis kasi, madalas ang thermal inversion na nagaganap. So, take note yan. So, mababa po ang aming heat index at 34.8 degrees kahapon. So, tingnan natin yung magiging forecast since medyo kalmado na ang most areas ng ating bansa. Makikita natin sa aming weather station, kaninang 8:42 AM ang latest, 34.4 degrees Celsius. So, mukhang mababa ang aming heat index sa maghapon. So, walang problema dahil highest 35 degrees Celsius lamang. Despite na extreme caution, pero dito sa Metro Manila, maituturing na acceptable o medyo manageable na yung ganyang kataas na alinsangan o yung heat index. Kung titingnan naman natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, mula Ilocos sa norte, mapapansin natin dito is bahagyang manageable din, 39 degrees Celsius ang pinakamataas. So walang masyadong comment. Sa Tugigaraw naman, ay bahagyang mataas din pero umaabot ng hanggang 40 degrees Celsius starting mamayang 12 hanggang alas 2 daw ng hapon. So medyo mataas ang inyong heat index dyan. Ibig sabihin mukhang magiging mas maaraw kayo at may hot humid, so wag po masyadong magpabilad na lamang siguro sa tinisikat ng araw. Sa Santiago Isabela naman, maalinsangan din sa kanila. Nasa 36 degrees Celsius ngayon. Umaga ang forecast pero aabutin pa raw ng 42 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So mukhang magiging maalinsangan kayo dyan kahit papaano. Hindi naman ganun kagrabe pero at least mas medyo maalinsangan na sa inyo. So iwasan na lang masyadong magbibilad. Sa may bandang Dagupan, Pangasinan ay so far ay nasa 35 degrees Celsius pero papalo pa rin daw ito hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So, expected po na medyo maaraw-araw pa rin sa inyo dyan at medyo hot, humid. Sa Central Luzon sa Tarlac, double check natin, mukhang may mga isolated siguro kayo na pag-ulan dahil mababa ang inyong heat index, highest na 37 degrees Celsius. So, baka may mga maulap at may mga kasalukuyang kayong mga pag-ulan siguro kaya mababa ang heat index. So, wala rin tayong masyadong komento sa Central Luzon. Pagdating naman sa bandang Batangas, yan ay nasa 37 degrees Celsius po. So, hindi ganun katindi ang inyong heat index. Hanggang 38 degrees Celsius pinakamataas. So, wala rin tayong komento. Sa bandang San Jose, Occidental Mindoro, dito halos aabot ng 40 pero pinakamataas kasi ay 38 degrees Celsius. Kaya medyo manageable lamang ang inyong hot humid dyan o humid.
So medyo manageable, iwasan na lamang masyadong magbibilad. Importante po ang payong, lalo na sa mga senior citizens natin na lalabas. At importante din may mga isolated case tayo ng mga pag-ulan. Sa Puerto Princesa sa Palawan, double check na rin natin. Well, medyo manageable pero tumataas ng bahagya hanggang 39 degrees Celsius ngayong 11 o'clock. Ang extreme highest heat index forecast sa inyo sa Palawan. So, medyo manageable kahit papano, pero maalinsangan na yan. Sa bandang Cebu naman ay pinakamataas ang 40 degrees Celsius. Kayo dyan sa Cebu, mukhang mas maaraw kayo dyan at mas maalinsangan. Dahil papalo daw ito hanggang 42 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12 o'clock mamayang tanghali po. So, danger po ang inyong level. Ibig sabihin ay huwag masyadong magbibilad. Sa sikat ng araw ay mukhang mas maalinsangan kayo compare sa amin dito sa Luzon area. Sa may bandang Mindanao naman ay double check natin kung mababa pa rin ba ang kanilang heat index. Bahagyang tumataas at 37 degrees Celsius pinakamataas. Well, sunod-sunod na rin kasi ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Mindanao, so madalas gloomy ang paligid. Sa ngayon, medyo tumataas-taas ng konti, so medyo katamtaman ang lagay ng panahon siguro sa inyo. May mga party to mostly cloudy pa rin nga lang ang umiira. So medyo nagwa-warm na rin ang temperatura sa Davao City at ilang bahagi ng Davao Region. Take note po yan. Sa Zamboanga Peninsula naman ay wala tayong komento dahil mababa rin. Mukhang inuulan sila ngayon dyan dahil nasa 30 degrees Celsius lamang ang heat index ngayong 10 o'clock to 11. So mukhang inuulan kayo dyan. Kung hindi man, malamang madalas ang makulimlim na paligid. So halos moderate ang lagay ng panahon base dito. Halos hindi ganun katindi ang heat index. So medyo normal lamang ngayon ang magiging alinsangan natin. Depende mamayang maghapon, well, lumalabas naman sa forecast, wala namang umaabot ng lagpas 45 o 44 degrees Celsius na heat index sa ngayon. Ibig sabihin, medyo manageable po ang ating heat index ngayong araw. Pero kung tatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Butuan sa may pinakamataas na air temperature na 34.5 degrees Celsius. Sa Baguio na atiling 16.6 degrees Celsius, medyo chilling ito ng konti, nalginaw sa Baguio. In past 24 hours, 16.6 degrees Celsius. Sa Inulan naman, ang Katarman, sa Northern Samar, malamang inabot sila ng 47.2 millimeters na total rainfall. So tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan nila mula kahapon dahil nga po sa tropical wave na binantayan natin kahapon. At napansin nyo nga po, itinaas ito ni Pag-asa sa low pressure area kahapon. Kung napanood ninyo o nabasa ninyo yung report ni Pag-asa. Gaya ng ating report, di ba sinabi ko nga po ay bahala na si Pag-asa kung itataas nila ito sa low pressure area, which is mukhang narinig naman nila tayo at dinicide nila na itaas ito sa low pressure area. Bagamat hindi naman tatagal yan, magiging pansamantala lang naman ang pagiging mababa ang atmospheric pressure, which is kalaunan ay inalis na rin dahil nag-scatter din kaagad yung tropical wave after magbuhos ng matitinding pag-ulan mula nung isang araw dyan sa silangan ng Luzon. Umabot na nga po dito sa Metro Manila mula nung isang araw hanggang kahapon. So ngayon mukhang wala na, so dissolved na po yung tropical wave. Ang nakikitaan na lang natin na tropical wave sa may bandang Eastern Mindanao pa sa may dagat Pasipiko. So take note yan, i-discuss natin yan may-mayang konti. So sa Katarman, Northern Samar ang inulan, 47.2 millimeters. Sa amin sa Caloocan kahapon, 11.4 millimeter ang total rainfall namin. Yan yung dulot po yan ng trough ng tropical wave kahapon. Nanggaling nga po dyan sa may bandang eastern part ng Luzon. So inabot kami sa Caloocan kahapon at inulan kami ng 11.4 millimeters. So in 7 days, 168.9 millimeter na po ang total rainfall namin or total rain of for September, 246.6 millimeter na po. So mababa pa rin yan sa 608 total ng average September rainfall namin. At least may 361.4 millimeter pa kami difference. So mahaba-haba pa naman dahil kakaunang linggo pa lamang natin halos. So magwa 1 week pa lamang tayo. So marami-rami pang pagkakataon na magkakaroon pa kami ng pag-ulan siguro dito sa Caloocan. So take note pa rin yan mga folks. At sa ating outside humidity ay nasa 85%, medyo mataas ang concentration. At tumaas pa ito ng 2% since last hour. 1,009 hectopascals naman ang barometric pressure namin. Sa amin sa loob o inside barometric pressure namin 1,008.5 hectopascals naman. So mas mababa talaga ng konti pag sa indoor. Sa outdoor nasa 1,009 hectopascals po yan. So yan po yung atmospheric pressure. So steady ito since last hour.
Sa ating nilutay status, so far, moderate to high pa lamang po tayo. May 2 hours pang nalalabi. So, tingnan natin kung lagpas 1 meter po ba ang aabutin na high tide o yung sea level natin. Kung titingnan natin ay mukhang pinakamataas 0.8 meter lamang. So, wala pang 1 meter ang taas nito. Although, medyo malalim pa rin ito. Mamayang 12:50 ng tanghaling tapat mamaya. Okay naman sa mga mangingisda. At medyo kaya-kaya naman ito sa mga maliligo. However, yung alon na lamang nadala nito sa bandang kanluran po. Dahil meron pa rin tayong umiiral na habagat pero tuyo lamang na habagat ito. Yung dry air ng habagat o yung southwesterlies. Sa may bandang easterlies naman o eastern side ng bansa natin, yung easterlies naman na nagdadala ng mainit na hangin, yung warmer air nang gagaling sa dagat Pasipiko sa silangan na magdadala naman ng bugso ng hangin din o gale force winds. So ingat na lamang po lalo na sa may bandang parte ng Luzon, sa may bandang Quezon Province o bandang Bicol Region. So wala namang nakataas na matinding alon so far, yung gale force wind lamang yung ating magiging concern. Lalo na sa mga mangingisda o maliliit na mangingisda. So alalay na lamang po mga folks. So wala tayong bagong binabantay na aktibong tropical weather disturbance. Wala tayong latest. So discuss natin yan mamaya kung ano yung possibly na susunod just in case, which is na-report na natin kahapon. Mag-update lang tayo ngayon. Diretso muna tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6 o'clock PM. At ang ating warning gibbous, 85% eliminated na lamang po. So wala pa siya, negative 25 degree pa yung elevation. Magmo-moonrise pa po ito mamayang gabi 8:34 PM. At bukas na ito ng 8:44 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes hanggang Biyernes, magiging maulap pa rin tayo sa maghapon. Asahan din ng afternoon rain showers na may pagkulog at pagkilat na posibleng mangyari sa hapon po yan madalas. Bukas ng Biyernes, ganoon din na mangyayari, maulap ang hipapurin natin at tsansa ng pag-ulan bukas ng Biyernes, 74%. Ngayong araw, 100% daw ang tsansa ng pag-ulan. Malamang isolated lamang to na mga pag-ulan ang iiral sa Metro Manila. So, be ready na lamang sa inyong payong mga folks. At sa ating highest and lowest na pressure expected maglalaro, 30 degrees Celsius and lowest na pressure expected, 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po na halos katamtaman ang lagay ng panahon sa Luzon, bagamat partly to mostly cloudy at mga inaasahan lamang na mga isolated at mga kalat-kalat lamang na mga maliliit na pulutong na mga pag-ulan ang iiral, lalo na sa silangang parte ng Nodo Luzon, kabilang na ang bandang Cagayan Valley hanggang Bicol Region na po yan. Ayan. Mga light to moderate showers ang inaasahan. Double check natin kung mataas ang heavy rain potential. Hindi naman po. So makikita natin mababa lamang ang heavy rain potential sa nakikitaan natin dito sa satellite imagery. So halos magiging katamtaman ang lagay ng panahon. Kabilang na ang buong Batanes Group of Island, Ilocos Region, pababa na yan ng Benguet hanggang Pangasinan. Kasahan lamang ang katamtaman ng lagay ng panahon na may mga kalat-kalat lamang na mga pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat lalo na mamayang hapon. Kabilang na ang Central Luzon, Zambales area hanggang bandang Bulacan na po yan. Kabilang na ang Metro Manila at Calabarzon area. Pagdating lang ng bandang silangan ng bandang Laguna at Quezon Province, pagitan ng bandang Lucena hanggang Tayabas, pababa ng Camarines Norte, ay magiging maulap at asahan ang mga mahihina at katamtamang pag-ulan na may pagkilat at pagkulugang iiral. And the rest ng bandang Bicol Region, lalo na sa may bandang Legazpi at Sorsogon, ayan, kitang-kita naman po, may mga kaulapan na umiiral dyan sa may bandang Rapu-Rapu Island at Puerto Prieto Diaz, hanggang dyan sa may bandang Bulusan. So medyo maulap kayo dyan at mukhang may mga light rain showers to sa moderate lamang ang iira. So madalas isolated ito at kalat-kalat ang pag-ulan. Kabilang na ang buong South Luzon mula Marinduque, Romblon, Masbate at Burias Island. Mula sa bahagi naman ng Mimaropa area, magiging maulap din ang ilang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro sa Hilaga. Mula Calapan hanggang Abra de Ilog. Sa may bandang Palawan naman, ang ilang bahagi ng Coron, Palawan at Basuaga. So mukhang may mga kalat-kalat kayo ng mga mahinat katamtamang pag-ulan dyan. So expected ang mga localized thunderstorms. Pero mula dito sa may bandang Malampaya o bandang Taytay, San Vicente, and the rest hanggang bandang Puerto Princesa, medyo moderate ang panahon ninyo. Mukhang umaaraw-araw sa inyo dyan. May ilang partly to mostly ikaw din lamang ang iiral. So mga isolated lang din ang pag-ulan, lalo na sa hapon ang iiral sa Palawan. So ngayon medyo maaraw sa inyo. So huwag masyadong magbilad. Importante po ang payong
para sa tinding sikat ng araw. Except na lamang sa binanggit natin sa Corona kasalukuyan, medyo may mga kalat-kalat na pag-ulan silang nararanasan dyan. The rest naman ng Visayas, katamtaman ng lagay ng panahon, mga ilang partly cloudy ang umiiral, maging sa Bandayan Panay Island at Negros Region hanggang central na Visayas at eastern portions ng Visayas. Katamtaman at mostly mga partly cloudy lamang at ang iilang mga mostly cloudy iiral sa may bandang Bohol, Siquijor at ilang parte ng Dumaguete sa katimugang bahagi ng Negros Oriental. Asahan lamang ang mga mahihina at katamtamang pag-ulan na naka-isolated lamang, mababa ang tsansa daw, at least 44% chance ang mga pag-ulan sa may bandang Bisaya. Sa ngayon, moderate ang lagay ng panahon, halos fairly weather sa halos lahat ng bahagi ng Visayas. Magkakaroon lamang kayo ng mga partly cloudy dito sa mostly cloudy sa nabanggit natin sa Bohol, Dumaguete hanggang Siquijor, kabilang na ang katimugang parte ng Cebu area. And late naman hanggang Northern Samar, at least medyo katamtaman din ang panahon. Partly cloudy lamang at isolated lang din ng mga mahina at katamtamang pag-ulan ang mga di inaasahan natin na magiging forecast sa maghapon. Sa Mindanao naman, ganun din ang lagay. Medyo katamtaman ang lagay ng panahon. Mga ilang partly ito mostly cloudy, pero medyo ready po kayo dyan, lalo na sa Eastern Mindanao dahil may lumalapit po na tropical wave dyan. Ayan, kitang-kita natin. Nanggagaling ito sa may bandang Palau Island, tumatawid dito, Pakanluran. So may tropical wave po tayo na mamataan dito. Kumikilos ito Pakanluran. So within 24 hours, lalapit yan ng Eastern Mindanao. So maaaring madamay ang Eastern Visayas sa loob ng 24 o sa susunod na 24 oras. Depende sa bilis ng cluster. Actually, hindi na ito cluster Tropical wave na kasi ito Ayun, nagto-tropical wave po siya. Bakit natin sinasabing tropical wave? Kasi kapag ang isang cluster cloud na nabuo, nagkakaroon ng bahagyang upward low sa ilalim. Yan. Kasi yung sea surface temperature medyo mainit, and then sinasabayan ito ng inog ng mundo, so medyo sumisirko siya ng bahagya, kaya kumukumpul siya ng isang mabuong makikita nyo yung cluster niya, imbis na nagka-cluster siya, nabubuo siya bilang isang parang malaking ulap na medyo sumisirko. Yung nagkakaroon ng parang kumbaga sa tubig, kumukulo, ganon yung layman term. Pero sa actual, parang tuloy-tuloy yung upward low niya. Yan, nagkakaroon ng upward low habang lumalapit ito Pakanluran. So, tinatawag natin yan na tropical wave. Cluster din siya sa ngayon, medyo nagka-cloud cluster, kaya lang namumuo na siya bilang isang malaking ulap So, para sa akin, hindi na siya cloud cluster halos, isa na itong tropical wave na. Kaya lumalapit nito Pakanluran. Ayan. Kaya makikita nyo dito, pag ganyan yung symbol ko ng tropical wave. Ayan. Yan, parang pauso ko lang po yan para may sarili akong version para to represent the tropical wave. Pero wag nyo pong sundan yan kung magbabase po kayo sa official. Tingnan nyo na lamang po sa official na mga weather meteorologist ninyo kung gusto nyo malaman yung official ng tropical wave. Pero sa akin analysis kasi, ang symbolism ko ng tropical wave ay ganyan po, may tuturing kong tropical wave. And then yung direction ng tropical wave. At gaano ba ito kalawak? So, minsan kasi, pa-scattered yung tropical wave, minsan, isa lang, minsan, mas malawak. Kaya nilalagyan ko ng arrow para makita ninyo kung saan ang direksyon ng tropical wave na ito. Kapag kaganyan pa, ibig sabihin, wala pa tayong nakikitaan na low-level convection pa, mababa pa. Nagkakaroon lang siya ng medyo low level pero wala pang circulation. So, ganun po ang ibig sabihin yan. And then, kumikilos ito Pakanluran, and then asahan ninyo unti-unti, susungit na naman ang panahon ninyo mula sa eastern part ng Mindanao. Sa ngayon, medyo katamtaman muna, medyo maganda ang panahon. Mga ilang parte itong musikaw di lamang ang iiral sa halos buong Mindanao area. Mga mahiliitang pag-ulan lamang ang iiral mamayang hapon. Pero siguro, estimated siguro ba ng hapon o gabi, unti-unti, magiging mostly cloudy din na naman kayo dyan, at expected baka sa gabi na or nitong hapon na darating ay unti-unti na naman kayong uulanin. So titingnan natin yan sa ating rainfall forecast So generally po, halos katamtaman ang lagay ng panahon natin. Steris lamang ang nagpapainit ng araw natin dito sa silangan, at halos yung habagat meron naman pero manipis lamang ito sa ngayon at tuyo. Kaya tinatawag natin itong southwesterlies. Yan. Dry siya, dry na hangin na nanggagaling sa Timog Kanluran. Yan. So, makikita naman ninyo, mayroong accumulated dito na water vapor, manipis lamang siya.
Yan. Then, yung easterlies po dito sa silangan, makikita ninyo po, nagko-collide o nagbabanggaan sila dito sa malaking kalupaan ng bansa natin. Kaya kapag ka nagbanggaan yung medyo malamig dito sa kanluran at mainit sa silangan, ang resulta niyan, kalat-kalat na pag-ulan. Kaya makikita ninyo sa maghapon, magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa hapon, kabilang na ang Metro Manila at mga nabanggit natin sa buong Luzon. So sa rain and mean sea level pressure natin, makikita natin ilang kalat-kalat na pag-ulan pa rin. Although mga mahina't katamtaman ang madalas na uulanin mula sa bandang South Luzon at ang bahagi sa silangan ng North Luzon, diyan sa may bandang Quezon Province. Mula Bicol Region, pataas na yun ang bandang Casiguran, Aurora. May mga boundaries sa may bandang Isabela rin ang medyo makakaranas na mga mahihina't katamtamang pag-ulan. Bagamat medyo sandalian lang naman ito, so magdala lamang ng mga payong mga folks. Kabilang na ang bandang Palawan. Yung binanggit natin kanina sa may bandang Coron hanggang sa may bandang Taytay. So, take note na lamang yan. At ilang bahagi sa may bandang northern part ng Visayas. Pero mostly, Southern Luzon lang naman ang nakikitaan dito ngayong umaga hanggang tanghali. Pero take note po sa tropical wave. Ayan. Kita naman yung tropical wave. So, ganito ka-accurate si ACMWF sa forecasting nila. So kita naman yung tropical wave na papalapit po yan sa kanluran, sa silangan ng Mindanao. Magdudulot po yan ng malawakang pag-ulan within 24-hour period. So baka mga bandang hapon po yan o gabi, medyo susungit na naman ang panahon o paligid ninyo sa Eastern Mindanao muna. Then malamang mag-traverse yan sa buong Mindanao at Visayas mamayang hapon siguro o gabi. So depende sa galaw nitong tropical wave na to. So take note. At mula mamayang alas 2 ng hapon onwards, yan, so mga 2 PM onwards po ito, mukhang makakaroon tayo ng mga isolated rain showers sa halos buong bansa. Madalas, mga light to moderate ito. May mga ilang cluster ng heavy rain sa may bandang southern part ng Visayas, diyan sa may bandang Negros region, sa may bandang katimugang bahagi, bandang Cebu rin at Eastern Visayas. Siguro, mga moderate to some heavy rain lamang ang bubuhos na ulan. At sa kanlurang bahagi ng Mindanao sa may bandang Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao naman. So medyo importante po ang payong, mukhang malakas ang magiging buhos ng ulan sa inyo dyan sa nabanggit natin. Pero rest ng Mindanao, medyo mga light to moderate, so isolated ito. So medyo importante na lamang magdala ng payong. Kasi baka kung hindi man ulanin kayo dyan, tinding sikat naman ng araw ang aabutin. Ganon din sa buong South Luzon, Mimaropa, kabilang na Metro Manila, Calabarzon, at buong bahagi ng Northern Luzon area. So, mukhang isolated ito, pero kung ulanin, mga madalas light to moderate lamang ang iiral. Scattered po yan so hindi totally lahat bubuhos yan. So, take note yan mamayang hapon, at mula mamayang gabi naman, mga around 8 o'clock onwards, yan, tingnan nyo po dito, yan po yung valid na forecast, ay magiging maulan na sa mabandang kanluran ng Zambales, ilang bahagi sa bayba ng Pangasinan. So may mga ilang moderate to some heavy rain showers tayo dyan, kabilang na ang parteng Benguet, La Union, mga light to moderate yan, and the rest ng Northern Luzon. So mga light to moderate, isolated din ang iiral. Sa bandang Bicol Region naman, mga maliitang isolated din ang pag-ulan pa rin ang iiral sa Bicol Region, ilang bahagi ng Southern Luzon. Sa Visayas, dyan sa may bandang Panay Island at Negros Region pa rin, mga light to moderate, isolated din. At mga moderate to some heavy rain showers naman ang iiral sa ilang bahagi ng Bukidnon, mula Bukidnon hanggang buong bahagi ng Barm o Sorsogon area. So may mga ilang bahagi ng Davao Region ay makakaranas na kayo ng malawakang pag-ulan dyan dahil medyo nakalapit na po dyan ang cluster nitong tropical wave na binabanggit natin. So mukhang wala namang circulation na magaganap itong tropical wave, pero malawak ang pag-ulan ang iila sa may bandang Mindanao nga po. So maaring maapektuhan din ilang parte ng Eastern Visayas mula mamayang gabi po. So take note yan sa may bandang Mindanao, baka magdulot po ng mga pagbaha sa inyo mamayang gabi. Lalo na dyan sa binanggit natin sa Sorsogon, Barm at rest ng Davao, bandang Davao Occidental area at Zamboanga Peninsula. So, posible pa rin abutin ng malakas na ulan ang bandang City of Davao at ilang parte ng Davao de Oro or bandang Compostela Valley. So, take note yan sa bandang Mindanao. Sa bandang Metro Manila, at least may mga ilang light drizzle to some moderate lamang ang nakaforecast. So, isolated lamang ang magiging pag-ulan natin sa Metro Manila mamayang maghapon. At dahil wala naman tayong binabantayan na aktibong bagyo, so hindi muna tayo gagamit ng tropical cyclone sector. Diretso agad tayo sa magiging
forecast gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring mula sa mga computer models. Mula rito kay GFS makikita natin ay naging uncertain po ang forecast nung binabantayan dito sa may bandang Guam, pero may tropical wave pa rin nabubuo dito sa may bandang southeast of Guam. So patuloy pa rin binabantayan natin yung convergence dyan. Dahil mataas pa rin ang tropical cyclone strike probability na nireport ko sa inyo since noong mga nakaraang araw pa. Kay ECMWF naman ay wala pa rin, pero tropical wave ang umiiral. Makikita natin ang mga pag-ulan sa ibang bahagi ng Mindanao, ilang bahagi ng Visayas at kanlurang parte ng Nodo Luzon. Ayun, no? So forecast yan hanggang September 13 to 14 ang forecast. So wala tayong nakikitaan kay ECMWF sa ngayon na aktibong low pressure area o maging tropical wave man lang sa may bandang southeast ng Guam. So disorganized pa rin yung forecast o erratic pa rin. Pero kay NABGEM na mas agresibo po dito, dalawa ang nakikitaan dito. Isa mula dito sa tropical wave na binabantayan natin ngayon. Yan, yung tropical wave, magiging low pressure area daw ito. Then kikilos ito pa hilagang kanluran na dadaan o mukhang magtatabas ng bandang Bicol region. Yan, yan ay kay NABGEM. So napaka-erratic pa rin ito. So tingnan natin kung magtutugma yan sa strike probability ngayong araw. Pero ang malinaw lamang, mataas pa rin ang convergence, yung binabantay nating convergence dito sa may bandang southeast of Guam ay mukhang magiging aktibong low pressure area o aktibong bagyo. Base dito kay NABGEM, makikita naging severe tropical storm pa nga, naging typhoon pa nga siya. Grabe, typhoon category yung pinapakita rito. Tatawid dito, pahilagang kanluran po. Pero mukhang pa Southeast Japan naman ang tumbok nito. Well, magdedepende yan. May high pressure area kasi dito sa may bandang Southeast of Japan. So, posible pa rin mas dumaos-dos ang trajectory niyan. Pero sa ngayon, base kay NABGEM, pahilagang kanluran pong kilos nito na walang nakikitaan na papasok ng PAR. Well, again, erratic pa po yan. So, hindi pa natin pwede i-conclusive na ganyan talaga magiging forecast. Dahil until now, wala pang forecast si ECMWF na maayos at kay GFS. Mula naman sa ating global spectral model mula sa data feed ng Pag-asa at Japan Meteorological Agency, which is pareho nilang ginagamit ito, makikita natin na yung circulation pa rin na manggagaling dito sa may bandang Eastern Mindanao ay kikilos ito pero shallow siya. Yan, so napaka-erratic pa rin din ang forecast nito. Yan, pero magbubunsod daw yan ng pag-ulan. Again, hanggang September 15 to 16 naman dito ang forecast. So magdadala yan ng southwesterlies na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Visayas, Palawan at bandang Zamboanga Peninsula, just in case kung maging aktibo po itong shallow trough nito. Pero shallow trough siya, so alanganin pa rin yung forecast niya. Kung titingnan natin sa mean sea level pressure para ma-double check natin ay hindi naman signify pa na magiging aktibong low pressure area ito. 1,008 hectopascals pa kasi ang center air pressure niya. So baka tropical wave lamang yan na nakikitaan natin kanina sa satellite imagery. Ito rin yung nakikitaan natin. So maka tropical wave lang yan at magdudulot yan ng malawang ulan nga po sa may bandang Mindanao at Eastern Visayas, which is nakita natin sa satellite imagery kanina kung babalikan ninyo. So baka ito yung sinasabi ng forecast na ito. Pero again, hindi pa conclusive yan. Ang maninaw lamang ay tropical wave lamang ang nakikitaan natin dito sa silangan ng Mindanao na lalapit pa kanluran. Pero itong sa southeast ng Guam ay nanatiling certain o medyo certain yung forecast niya o mataasan ang confidence na magiging isang invest ito anytime. Ayan, kikilo siya. Kung titingnan natin sa mean sea level pressure naman, yung namamataan natin, mataas pa yung atmospheric pressure, 1,010 hectopascals. Ayan. Medyo mataas pa. Ayan, bumababa siya ng bahagya, malamang 1,008 hectopascals din ito. So, medyo erratic din ang forecast niya. Nawawala-wala pa dahil may influence of high pressure area sa southeast of Japan. So, medyo na-i-interrupt yung pag-develop nito. Kaya, hindi pa natin pwede i-conclude dyan kung magtutuloy-tuloy po yan. Sa ngayon, yan lamang yung nakikitaan natin na magiging forecast niya. So, until now, ay babantayin natin kung patuloy ang kanyang convergence mula sa ating mean wind convergence. Yan. Tingnan natin kung aktibo yung convergence niya. Yung tropical wave, medyo, pero shallow siya. So, take note yan ha. Binanggit na natin kanina. At yung dito sa may bandang southeast of Guam, halos wala pa.
nagne-negative pa. Pero nagkakaroon ng bagong development of convergence at least 22 to 33 kilometers per hour. Mabilis po ang pagkilos niyan. Kapag dash ang itsura niya, ibig sabihin, mabilis ang galaw niyan. So, tingnan natin, baka ito yung manggagaling sa bandang Marshall Islands and then kikilos ito pa west-northwest din. So, take that po yan kasi yung environmental steering environment, kung maalala nyo po, pa west-northwest po ang galaw ng steering environment. So, anytime po dyan ay magkakaroon ng development at pagkilos. Lalapit pa rin yan ng bandang Guam. So, take note po yung pattern ng environmental steering. So, nagkakaroon lang ng medyo interruption dito sa itaas dahil merong high pressure area po dito sa itaas. So, medyo nai-interrupt pa rin yung development. Kaya, nagkakaroon ng medyo erratic pa na condition ng forecast niya. Kung titingnan natin yung vorticity, kung mapapansin niyo, malamang nagmo-moderate na yan. Ayan, malinaw naman, nagmo-moderate, pero wala pa siyang organized development sa ngayon. Yan. So, hindi pa siya organized. Pero at least mataas po yung environmental steering sa kanya. Anytime pwede pa rin niyang mag-Coriolis at magkakaroon na naman ng panibagong upward low na lumalabas dito nga po sa mga forecast nga po natin. So, until ang validity po niyan hanggang September 15 nga po. At mula sa ating tropical cyclone strike probability, dalawa po ang nakikitaan dito, mataas hanggang 70 to 80%. So malamang ito yung tropical wave. At mapapansin niyo ito po, pahilagang kanluran po yung forecast niyan, which is mga nauna nating mga binanggit ay meron nga pong tropical wave o maaring invest na pwedeng kumilos pahilagang kanluran nga po. At yung isa naman na manggagaling sa southeast of Guam. Ito pa rin yung medyo alanganin pa yung development niya. Pero pa west-northwestward din ang kilos niya. Natutumbok dito. So kahit hindi natin silipin sa forecast ng pagkaasa, yung method nila ng pagpo-forecast na at least inadapt na rin nila yung forecast ng global traffic hazard. Kasi dito nila binabase yan. Yan. Ganyan din ang makikita ninyo kay Pag-asa. Base rin yan sa global hazard traffic outlook. Kaya lang GFS yata ang ginagamit ni Pag-asa na base sa traffic hazard nila for possible tropical cyclone development. Pero makikita niyo yung pattern, ganyan din yung makikita niyo. Kaya kahit hindi ko tingnan yung webpage na yan ni Pag-asa, ganyan at ganyan din talaga ang lalabas niyan. At mula sa tropical cyclone strike probability ay ganun din ang nakikitaan dito. Ayan, So T72 hour po ito o hanggang September 10 po yung forecast nito. And then by September 14 po, kinabukasan, tingnan natin yung magiging forecast niya. So malinaw po, mataas pa rin yung strike probability niya. Apektado na po at least hanggang 20 to 40% to 50% ang buong Southeastern Luzon at Eastern Visayas. Ayun, maabot pa bandang Surigao. So, maapektuhan tayo ng malawakang pag-ulan. Malamang kung tropical wave yan, asahan ang malawakang pag-ulan sa area na yan ng bandang Eastern Visayas at bandang Southeastern Luzon. Apektado rin ang ilang parte ng Calabarzon, at least 20% hanggang Metro Manila at Central Luzon. So, by September 14 po yan. Kung maalala ninyo, 4 days ago, sinabi ko na nga po yung extended forecast, malalaman natin hanggang September 13 to 14 nga po. So, patuloy pa rin ang confidence, mataas po yung forecast na maapektuhan pa rin tayo Kung hindi man yan magiging bagyo, ay malamang kung tropical wave lang ito, ay magdadala pa rin ng malawakang pag-ulan. So, medyo ready pa rin tayo sa darating na weekend. Yan, weekend po yan hanggang Sunday. Sunday na kasi yan September 14. So, nitong darating na Sunday, kung hindi man, medyo mag-late yung forecast niya, baka Monday na po yan. So, mga bandang 15 yan hanggang Wednesday ng 17, yung extended forecast yan. Yun yung magiging error niya, So, maliwanag yan maliwanag po yan mga folks, at least this weekend, medyo preparado tayo at expected natin ang magiging maulan na naman sa bansa. Magmumula yan sa silangang bahagi dahil sa mayroon tayong namamataan nga po na tropical wave dito. At may posibilidad na maging invest yan anytime. Sa ngayon, kung hindi man ang epekto ng ulan yan, apektado po ang ilang parte ng Surigao Region, Eastern Visayas, naglalaro 20 to 50%, mas apektado ang Northern Eastern Samar at Southeastern Luzon, kabilang na ang buong Bicol Region mula Legazpi, Sorsogon
hanggang Camarines Norte po. So, maapektado pa rin ang bandang Metro Manila and the rest ng Calabarzon area hanggang Central Luzon na po yan. Apektado tayo from 20 to 30% po na maapektuhan tayo ng tropical cyclone strike probability nito. Hindi ibig sabihin na pag sinabing tropical cyclone strike, bagyo ito ha, hindi po. Ibig sabihin ng tropical cyclone strike, posibleng tropical wave lang ito or inverse, pero magdudulot ito ng malawakang ulan. Kasi kahit low pressure area lamang yan, minsan may dala ng malawakang ulan yan. Yun po ang ibig sabihin yan para mas klaro po sa ating mga taga-subaybay natin. Para inuulit-ulit natin na ipaliwanag kasi baka may ma-misinterpret na naman yung mga taga-subaybay natin, iisipin nila bagyo na raw yan. Hindi pa po. Strike probability lang yan. Ibig sabihin probability ito na maaaring tropical wave or isang uri ng low pressure area or mas malakas na low pressure area. So depende yan. Ito kasing range ng aabuti ng malawakang ulan. Ngayon, yung pattern kasi, yung color band, magbabari yan sa yung area niya na sasakupan niya. So, either bagyo yan o hindi, malinaw dito yung dalang magiging ulan na maapektuhan na dadaanan nito. So, gaya na lamang nito, hanggang Metro Manila, umaabot nga po ng hanggang 20 to 30%. By, T96 hour or September 14, or this coming Sunday po yan. Again, kung magiging late man ang forecast nito, magbago yung forecast, umextend siya hanggang darating na Lunes, maaaring hanggang Wednesday po yung effectivity ng forecast na ito or T120 hour po. So, tingnan na lamang ninyo. At least malinaw at makapaghanda po tayo niyan mula this weekend hanggang sa susunod na weekdays. So, malinaw yan mga folks. Samantala sa ulat Indol, so far, wala naman tayong nadedetect na aktibo na malalakas na mga paginig, mga very minor lamang na earthquake. Malinis po yung ating seismograph ngayon, so walang external noise. Kaya wala tayong nadedetect na medyo kakaibang mga pagyayanig so far. So diretso agad tayo sa short period data feed mula kay PBOX, courtesy of PBOX. Makikita natin yung data feed niya ay mukhang merong isang magnitude 4.0 na may lalim na epicentral depth of 68 km southeast ng Balut Island na naman ng Sarangani, Davao Occidental. So halos Indonesian Peninsula ito, napakalayo. So, hindi masyado high concern pero wag babaliwalain dahil tuloy-tuloy pa rin ang cluster ng pagyayinig sa may bandang southeast ng Visayas at Mindanao pa rin. At marami-rami na rin kagad yung mga minor earthquakes sa inyo mula kaninang madaling araw po. At tuloy-tuloy na po yan hanggang sa kasalukuyan. Yan, so may mga magnitude 2.4, magnitude 3, ganyan, nang naglalaro. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake kung nakakailang total earthquake na tayo this month. At mukhang wala naman bagong magnitude 5 so far na namataan tayo ngayong araw. Well, double check natin for the month of September. Yung total earthquakes na natin ngayon ay 351 na po. 328 dito is magnitude 2.0 pataas, 20 sa magnitude 4 at nanatiling 3 ang ating magnitude 5.0. So, almost stationary, bagamat marami-rami na rin ang total earthquakes. So, ingat na lamang po sa mga kababayan natin sa southeastern part ng Visayas at Mindanao na kung saan mas marami pa rin ang clustered earthquakes. Ayan o. Mukhang nagkakaroon yata ng earthquake dito sa Caloocan. Si Mayor Malapitan nagkaroon yata ng earthquake drill. So, makipag-cooperate po tayo. Mas maganda po para preparado tayo dahil sa bandang Luzon, more than 142 cluster earthquake na po ang naitala. So, mas halos stationary na sa may bandang Mindanao at Visayas. So, medyo pumapantay po. Humahabol po yung parte ng Luzon na may mga clustered earthquake. So, magiging mas alisto po tayo dahil may mga posibilidad magkaroon pa tayo ng susunod na mas malakas sa magnitude 4.0 na mga pagyayanig. Kasi, mostly, bandang September, medyo marami-rami po yung clustered earthquake. Kung di-double check natin sa ating earthquake frequency, kung titingnan natin last year po, 2024, makikita nito yung mga magnitude 4 plus umabot ng 633. So, marami siya. Magnitude 5, mga 622. So, kung titingnan natin for the month of September, para ma-double check natin year 2024, September, load natin yung data. Ayan. Kung mapapansin nyo po, ay marami tayong naging pagyanig. Ang total months of 30,814, kasama na po yung mga magnitude 1 niya na maliliit. Pero yung filtered natin between magnitude 2.0 pataas, nakatotal tayo na 1,049 earthquakes.
So, magnitude 2.0 pataas na 993. So, yung ating magnitude 5 niya last year, September, umabot ng 7. Pero so far, walang naitalang kahit isang magnitude 6 o 7. So, mukhang marami yung ating naging magnitude 5 nung last year. Yan. At kung mapapansin niyo dito, ay mas marami sa may bandang Visayas at Mindanao. Sa parteng Luzon ay medyo isa lang. Ayan o. Magnitude 5.3 ito sa may bandang Humalig, Quezon ito. Naganap September 4 last year, 2024 po. Yan. Nagkaroon ng cluster na aftershock dyan sa may bandang Humalig, Quezon. Kaya nakaramdam sila ng at least intensity 4 na yanig dyan sa may bandang Quezon Province, Polillo Island, ilang bahagi ng Camarines Norte. Medyo ramdam po yung pagyanig dyan. Yan lang yung pagyanig na naitala sa Luzon last year po yan. And the rest, sa Visayas, mga 2 magnitude 5 at mas marami sa Mindanao, mga 4 na magnitude 5 plus. Yan, sa Mindanao, 4. Although, dulong-dulo ito ng bandang Sarangani. Pero at least marami po tayong naitala na magnitude 5 last year. September din yan ha, yan o. Year 2014 po ano niyan, yung record. Year 2024 po pala, 2024, yan. So, puro 2024 yan, same month, September din, ng nakaraang taon po. So, naka 1,049 po tayo na total earthquakes niyan last year. Kaya, kung mapapansin niyo usually, mga bandang September, dyan dumadami po yung mga clustered ng mga pagyayinig at dumadami rin yung mga magnitude 5 na mga lindol. Yan. So, medyo mas alisto po tayo mga folks dahil mayroon naman tayong data at maliwanag naman po yung lumalabas sa ating data. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, September 11, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, September 11, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nasama ngayong maga sa ating report. Expected lamang ang gloomy ang madalas natin pero expected din ang mga scattered rain showers lalo na mamayang hapon hanggang sa gabi. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking instrumento mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.